Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1401 hanggang Kabanata 1410. Kabanata 1401. Sa huling bahagi ng konstruksyon na iyon, walang mga diagram o larawan. Sa halip, puro teksto lang at marami pa. Akala ni Hansen na ito ay maaaring ang ikalawang kalahati ng pintuan ng buhay sa una, ngunit napagtanto niyang hindi pala. Ito ay isang simpleng, makahulugang teksto na tumatalakay sa tadhana. Pareho nilang binasa ang nakasulat doon, ngunit hindi ito nagbigay ng anumang paghahayag. Walang nangyari, kasunod ng pagbabasa nito. Tumakbo patungo sa kanila sina matandang Kiyo at Shu Yanmeng dahil nag-aalala sila mula pa nang umalis sila. Ang teksto ay nagsasalita tungkol sa kapalaran at isang uri ng siklo. Marahil ito ay nauugnay sa Geno Core ng kanlungan sa ilang paraan, sabi ni G. Lee. Sa isang mahabang buntong hininga, ibinaba ni Hansen ang kanyang ulo sa pagkadismaya. Pagkatapos, bumalik sila sa pangunahing grupo at nagpatuloy sa kanilang ekspedisyon. Ang pag-iingat at pag-aalala ng samahan ay nasa red alert pa rin, kasunod ng mga pangyayari malapit sa base ng tore. Walang sino man ang naglakas loob na magsalita, sa takot na ito ay magbibigay ng sandali ng pagkagambala na kinakailangan para sa isang masamang puwersa na sumalakay sa kanila. Sa wakas ay nakarating sila sa isang napakataas na pader sa harap nila, na nasa likod nito ay isang paikot-ikot na maze. Ang pader na ito ay napakataas, ang tuktok nito ay nalibing sa mga ulap sa isang lugar na nagtatago ng anumang pagtatansya ng eksaktong taas nito. May 3 pasukan sa pader na maaari nilang gamitin. Napagpasyahan nilang pumasok sa landas na matagumpay na dinaanan ng nakaraang grupo na anggit ng daan. 3 tao ang nakabalik gamit ang daang ito, pagkatapos ng lahat, kahit na nasa bingit na sila ng kamatayan nang magawa nila ito. Naniniwala silang ito ang magiging pinakamahusay na kurso ng aksyon. Ipinakita ni G. Lee ang isang mapa at pinangunahan ang lahat sa pasukan. Di nagtagal, nakakita sila ng isang bangkay na nakahandusay sa sahig. Kakaiba, sa kabila ng hindi maayos na paglalagay nito, walang nakikitang mga sugat o palatandaan ng pinsala. Galing ba sa outer space shelter ang taong ito? Tanong ni Zhong Sanxiao. Oo, sagot ni Shu Yanmeng. Paano siya namatay? Tanong ni Wang Zhao. Ipinapalagay nila na siya ay nakaranas ng katulad na kapalaran sa kanilang sariling kasamahan malapit sa tore, ngunit hindi sila nakakahanap ng anumang mga ukit o teksto sa mga dingding. Ito ay isang mas nakakatakot na kamatayan. Sinabi sa amin ng 3 taong nakalabas na kung papasok ka sa maling pasilyo, sasalakayin ka ng isang kakaibang puwersa. Gayunpaman, napunta tayo sa tamang landas. Ang pagkakaroon ng bangkay ay nakakagambala, oo, ngunit huwag mag-alala. Nasa tamang lugar tayo, paliwanag ni G. Lee sa grupo. Marahil ay na-trigger niya ang isang bitag at napatay. Kakaiba patay puwersa o wala, dapat pa rin tayong mag-ingat sa ating mga hakbang, sabi ni Shu Yanmeng. Sinundan nila ang mapa, at hindi nagtagal ay nakarating sila sa exit na tama na ipinahiwatig sa kanila sa Pergamino. Pinamumunuan sila ni G. Lee mula sa harapan, at bago pa man sila makarating sa dulo, biglang may tumaas mula sa lupa. Ano ito? Walang nagbanggit ng anumang pader na nagbabawal sa ating pagdaan, sabi ni G. Lee, na nakakunot ang noo. Mukhang may teksto sa pader, sabi ni matandang Kiyo. Ang pader ay may 2 linya ng teksto dito. Ang una ay binubuo ng 4 na salita, at nagsasabing, ang padidinding ng tadhana. Ang isa pang linya ay nagsasabing, ipinapakita ng tadhana ang daan para sa mga mapalad. Ang mga mapalad lang ang makakadaan. Ano ang ibig sabihin niyan? Sabi ni Wang Zhao, na nakakunot ang noo. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin yon. Marahil ay ibang bagay ang ibig sabihin nito, sabi ni G. Lee. Gayunpaman, walang sino man ang makapag-aalok ng ibang paliwanag. At walang sino man ang gustong ipagsapalaran na pag-isipan ang kahulugan sa likod ng anumang dami ng teksto sa kanlungang iyon. Kaya, pinlano nilang bumalik at subukang maglakbay sa ibang paraan. Habang naglalakad sila, napagtanto nilang nawawala sila. Nagpupumilit silang bumalik sa daan na pinasukan nila, at ang mapa ay hindi nagbigay ng anumang gabay. G. Lee, may mapa ka. Paano mo hindi ma-navigate ang iyong daan pabalik? Sabi ni Wang Zhao.
Tanong ni Xu Yanmeng, ano ang sinasabi mo? Sabi ni Zhong Sanxiao, ano ang ibig mong sabihin sa ano ang sinasabi mo? Nagsasalita ka ba ng ibang wika, pare? Ang iyong mahalagang G. Li ay may mapa, at gayon pa man ang Hangul ay nagpaligaw sa amin. Sino ang bumoto na ang taong ito ang dapat na ating leader, gayon pa man? At may mata ka at kalahati ng utak, hindi ba? Nagbago ang landas, hindi tayo dumaan dito. Marahil ay hindi na natin masusunod ang mapa, ngayon, sabi ni matandang Kiyo. Hindi tayo dumaan dito. Hindi tayo dumaan dito dahil halata namang hindi siya marunong magbasa ng mapa. Bulag ang matanda at halos senile, at salamat sa kanya, nawawala na tayo, sabi ni Zhong Sanxiao. Sa wakas ay nagsalita si Ji. Li. Inilayo niya ang kanyang ulo mula sa mapa at lumingon, na nagsasabing, walang mali sa mapa o sa aking kakayahang magbasa nito. Ito ang lugar na ito, nagbabago at nagbabaluktot ito upang magpaligaw sa ating daan. Isang kakaibang mahika ang gumagana dito, maging mapagbantay. Ang mapa ay talagang walang silbi ngayon. Walang anumang nakamarkahan dito ang tumutugma sa daan na kanilang tinatahak ngayon. Gayunpaman, walang anumang mapanganib na tila nangyari. Naglakad sila ng kalahating oras bago biglang nadama ni Zhong Sanxiao ang pangangailangan na magbulalas, Mohert asterisk Sacker. Bakit tayo nandito ulit? Tumingin ang lahat sa kanya, at pagkatapos ay nakita kung ano ang tinutukoy niya. May isang pader na may teksto dito, isa na nagsasabing, ang padidinding ng tadhana. Mukhang kailangan nating dumaan sa pader na ito, sabi ni Ji. Li. Ang lugar na ito ay F asterisk at Stinkers. Game over? Pare. Game over. Dumura si Zhong Sanxiao sa sahig, nagsisimulang mawala ang kanyang pagpipigil sa nakakainis na pag-aalala na kumakain sa kanilang mga isipan. Magpahinga muna tayo ng ilang minuto. Kailangan nating ayusin ang mga bagay-bagay. Kumaway si Ji. Li para magpahinga ang lahat at magpahinga ng kaunti. Umupo ang lahat pagkatapos, at naglabas ng pagkain. Naglabas si Hansen ng isang sagradong dugo na Gino Prutas para kainin habang pinag-aaralan niya ang pader. Nang matapos na siya, nagplay ang isang anunsyo. 9 Sky Fruit na Nakain, Sacred Gino Point Dagdag 1. Kabanata 1402. Dinala ni Hansen ang 50 prutas na ibinigay sa kanya ni Yu Zuan sa loob ng kanlungan, dala-dala ang mga ito bilang pagkain para mapanatili siyang buhay. Ang isa lamang sa mga prutas na iyon ay maaaring mapanatili ang tiyan ng isang tao na puno sa loob ng ilang araw, kaya kung sila ay mahuhuli sa loob ng kanlungan sa anumang kadahilanan, magagawa ni Hansen na mapanatili ang kanyang sarili sa loob ng medyo matagal na panahon. Kumakain si Hansen ng isa habang sinusuri ang padidinding ng tadhana, pagkatapos ay kumunat ang kanyang noo. Naalala niya na ang isa sa mga nakakatakot na mural ay nagbanggit ng isang bagay tungkol sa swerte, tadhana, at isang siklo. Ayon sa sinabi ng tekstong iyon, hindi dapat mahirap matukoy kung ang isang tao ay mapalad o hindi. Kailangan mo ba ng swerte para makahanap ng landas na lumilipes sa pader na ito? Naitanong ni Hansen sa kanyang sarili. Matapos ang pahinga, iminungkahi ni Wang Zhao na siya ang mamuno, hawak ang mapa. Walang malalaking pagtutol, at naisip ni Ji. Li na pinakamabuti para sa kanya na makita mismo na ang mapa ay hindi na nakakatulong ngayon. At iyon mismo ang nangyari. Di nagtagal, ang walang kabuluhang patnubay ni Wang Zhao ay nagdala sa kanila pabalik sa eksaktong lugar kung saan sila nagsimula, ang padidinding ng tadhana. Maraming beses nilang ginawa ito pagkatapos noon, at hindi sila nakaranas ng anumang panganib. Ang nagbabanta lamang sa kanila ay ang pagkabigo, dahil kahit anong direksyon ang kanilang lockeran, palagi silang nauuwi sa padidinding ng tadhana. Malinaw na nakulong sila doon, at tila walang paraan palabas maliban sa isa na kinasasangkutan ng paglipad. Gayunpaman, hindi sila naglakas loob na lumipad. Parang isang halatang paraan upang laktawan ang hamon, at maaari silang parusahan kung susubukan nilang mandaya sa isang halatang paraan. Ngunit nangangahulugan iyon na sila ay natigil, at tila kulang sila ng swerte na kailangan upang makatakas. Karamihan sa mga taong napunta sa kanlungang ito ay napilitan, pagkatapos ng lahat. Iyon mismo ay nagmula sa kamalasan at pagiging hindi mapalad. Ang pagkamatay ni Eugeo ay nakasabit pa rin sa kanila, na nagpapaalab sa apoy ng kanilang takot. Teka lang, isang pader ito. Bakit hindi natin ito sirain at gibain? Sabi ni Xu Yanmeng. Huwag kang magiging mapusok. Parang isang halatang paraan upang makapasok, ngunit sa tingin mo ba na hindi naisip ng tagalikha ng lugar na ito ang bagay na iyon? Maaaring mapapatay mo ang iyong sarili. Pinigilan siya ni Ji. Li. At pagkatapos ay tinanong niya si Hansen, Little Han, naaalala mo ba kung ano ang nakasulat sa mural na pinuntahan natin para tingnan?
Naalala ko ang mga sipi nito, oo, sagot ni Hansen. Mas lumapit ang iba upang marinig kung ano ang sinabi sa pagitan ng dalawa dahil wala silang lahat sa kung ano ang pinag-uusapan ngayon. Ibinuhos ni G. Lee ang kanyang lalamunan bago tumugon sa iba, at sinabi niya, tadhana at isang siklo, kasama ang pangangailangan ng swerte sa pagsira nito. Tila nasa isang uri ng loop tayo, kaya kung swerte ang kailangan natin, hindi dapat mahirap para sa atin na malaman kung sino sa atin ang may pinakamaraming swerte. Teka, iminumungkahi mo ba na hanapin natin ang pinakamaswerteng tao sa atin at hayaan siyang buksan ang pader? Tanong ni Wang Zhao. Tumango si G. Lee at sinabi, hindi tayo makakalabas sa pamamagitan ng ibang paraan, kaya sa ngayon, parang isang makatwirang mungkahi. Pagkatapos ay nag-atubili si Zhong Sanxiao, ngunit nagtanong, at paano natin malalaman kung sino ang pinakamaswerteng tao sa atin? Maghagis ng barya. Sinabi ng teksto na ang isang taong may malaking swerte ay makakakuha ng mga bagay na karaniwang hindi makuha ng iba. Parang loterya, paliwanag ni G. Lee. Nakakita ka ba ng mga nagtitinda ng tiket ng loterya sa maze na ito ng kamatayan? Pangungutya ni Zhong Sanxiao. Hindi. Ngunit magagawa natin ito sa ating sarili, sabi ni G. Lee. Okay. Natigil tayo dito kahit anong gawin natin, kaya subukan na lang natin ito, sabi ni Xu Yanmeng. Kung ito lang ang paraan, sige, sabi ni Wang Zhao. Pagkatapos ay hinugot niya ang isang kwaderno at kumuha ng 8 pahina mula rito. Isinulat niya ang salitang swerte sa isa sa mga papel at sinabi, sino man ang makakuha ng may salitang swerte ay makakabukas ng pinto. Pumili ang lahat, pipiliin ko ang anumang natitira. Pagkatapos noon, inilagay ni Wang Zhao ang 8 nakatiklop na piraso ng papel sa isang bag at hinalo ang mga ito. Pagkatapos, sinabi niya, sino ang gustong mauna? Ang taong mauna ay magkakaroon ng pinakamaliit na pagkakataon, ngunit pinagdududahan ng lahat na gagana ang paraang ito, gayon paman. Kung walang gustong subukan, ako ang mauna. Pumunta si matandang Kiyo sa gitna at kumuha ng isang piraso ng papel. Walang mga salita dito, kaya nabawasan ang mga pagkakataon sa 1 sa 7 ngayon. Ako ang susunod, sabi ni Xiao Liuyo. Matapos kumuha ng isang sheet ng nakatiklop na papel, nagbago ang kanyang mukha. Ang papel ay may nakasulat na salitang swerte. Liuyo. Si Liuyo ang pinakamatalik na kaibigan ni Wang Zhao. Ito ay tadhana, sigurado akong hahayaan akong mabuhay, sabi ni Xiao Liuyo na may mapait na ngiti. Basta, mag-ingat ka, sa anumang gagawin mo, sabi ni Wang Zhao. Imposibleng hindi siya magpatuloy dahil nakita nilang lahat na tinalo niya ang mga posibilidad at kinuha ang panalong piraso ng papel. Parang siya ang pinakamaswerte, at dahil dito, ang pangunahing kandidato upang subukang makapasok sa daan patungo sa unahan. Kahit na ang mga mula sa sagradong kanlungan ay pipilitin siyang pumunta, at ang pagiging matalik na kaibigan ay hindi magbabago nito. Kung hindi pupunta si Xiao Liuyo, pagkatapos ay may ibang pupunta sa huli, gayon paman. At maaaring hindi gaanong patas ang kanilang swerte. Tumango si Xiao Liuyo at hinugot ang kanyang Geno Core, na isang Jade Sword. Ang katawan ni Xiao Liuyo ay nagniningning ng proteksyon na sumama sa kanyang paglalakad patungo sa pinto. Huwag mong gawin iyon, mamamatay ka. Sigaw ni Hansen. Tumingin si Xiao Liuyo kay Hansen, na iniisip na ito ay isang kakaibang bagay na biglang isinigaw. Kung hindi siya pupunta, ikaw ba? Tanong ni Xu Yanmeng. Malamig na sinabi ni Hansen, kinuha niya ang papel, at ngayon ay ipagsapalaran niya ang kanyang buhay. Baliktad ang iniisip nyo, iyon ang magbibigay sa kanya ng pinakamasamang swerte. Naabot ng mga kilay ni Xiao Liuyo ang langit, at nagsimula siyang magpawis ng malamig. Ang loika na iyon ay may malaking kahulugan. Naiintindihan ng lahat kung saan nanggaling si Hansen, ngunit may dapat subukan sa pinto. Hindi nila maibahagi ang mabuting swerte at masamang swerte pagdating dito. Walang ibang mga alternatibong ideya o plano na maaari nilang konsultahin at ipatupad, gayon paman. Sinasabi mong sino mang makakuha ng papel na iyon ay hindi mapalad, tama. Dahil kailangan nilang ipagsapalaran ang kanilang buhay, tama. Sabi ni Xu Yanmeng, para kumpirmahin. Lahat ng iba ay nagsimulang magkaroon ng opinyong ito ngayon, ngunit kung hindi magpapasya si Xiao Liuyo na subukan ang pinto, nangangahulugan iyon na walang silbi ang loterya. Kabanata 1403. Kung maaari mo akong pangako ng isang bagay, pupunta ako, sabi ni Hansen. May isang tiyak na katigasan sa kanyang boses, sa sorpresa ng iba sa ekspedisyon. Lahat sila ay lumingon upang tingnan siya, nagtataka kung bakit ang isang taong may tanso lamang na Geno Core ay masasabi at magagawa ang ganoong bagay. Little Han,
hindi ito mga bagay na dapat pagtawanan, sabi ni G. Lee. Tama ka, ngunit kung maaari mo akong pangakuan ng isang bagay na ito, susubukan ko ito kapalit niya. Nagpost si Hansen, nakamit na ang atensyon ng lahat, bago nagpatuloy sa pagpapaliwanag, dahil mapalad ako. Lagi na akong mapalad, at naniniwala akong mayroon akong kakayahan. Sige, ano ang gusto mong ipanangako? Magagawa natin ang hinihiling mo, basta hindi ito kalokohan, sabi ni Wang Zhao, na handang bigyan ng bata ng pagkakataon. Mas gugustuhin din niyang ipagsapalaran ang buhay ng iba, kung nangangahulugan iyon na ang kanyang pinakamatalik na kaibigan ay maaaring maligtas. Sumagot si Hansen, na nagsasabing, maraming ibinigay sa inyo ng kanlungan para pumunta rito. Kung maaari kayong magpool upang bigyan ako ng 60 sagradong Gino prutas, pupunta ako. 60 ay hindi isang maliit na bilang. May 7 iba pa sa ekspedisyon, at ang bawat isa sa kanila ay may halos 10 prutas. May 16 ako dito sa akin. Ibibigay ko sa iyo, agad na sumagot si Xiao Liuyo, dahil ang kanyang buhay ang nasa panganib ngayon. Pagkatapos, ipinakita niya ang prutas. Nagsimula ang mga talakayan sa iba, habang nagtataka at sinusubukan nilang suriin kung ito ba ay isang karapat-dapat na pakikitungo. Sa huli ay nagpasya silang sumama dito, at natipon nila ang 60 Gino prutas na maibibigay nila kay Hansen pagkatapos niyang matapos. Little Han, dapat kong ulitin, hindi ito dapat pagtawanan. Mataas ang taya, ngunit laging may pagkakataon na makahanap tayo ng ibang ruta, pakiusap ni G. Lee. Nagustuhan na niya si Hansen, at nag-aalala siya para sa kapakanan ng binata. Ngumiti si Hansen bilang tugon, sinasabi sa kanya, mabait ka na nag-aalala ka, G. Lee. Pero ako at si Lady Luck ay nagsayaw na ng ilang beses. Madalas akong nangitian ng kapalaran. Tinanggap ni Hansen ang prutas at lumapit sa padidinding ng tadhana, ang kanilang pinto at daan patungo sa unahan. Mayroon siyang lahat upang mabuhay, kahit na isang sanggol na nasa daan. Hindi ipagsapalaran ni Hansen ang lahat maliban kung 100% siyang sigurado na magtatagumpay siya. Hindi ito dahil naniniwala si Hansen na mas malakas siya kaysa sa iba, o dahil mas mapalad talaga siya. Ito ay dahil mayroon siyang teorya na itinago niya. Sinuri ni Hansen ang teksto sa tore at pinag-isipan ito ng mabuti. Naalala niyang walang nabanggit na malinaw na mga tagubilin, at walang pahayag na upang harapin ang pinto, kailangan mong maging pinakamaswerte. Lahat ay may swerte, ngunit ang mabuting swerte at masamang swerte ay lahat ay may kulay na mga sukat na nagmumula sa parehong pole. Nabasa na ni Hansen ang teksto ng pintuan ng buhay, at nagbigay iyon sa kanya ng mas malalim na pananaw sa mga salitang nakita niya sa mural. Tumulong ito sa kanya na maunawaan ang isang bagay na siyang sentro ng buong isyong ito. Upang buksan ang pinto ng tadhana, dapat na na-open na ang kanilang pintuan ng buhay. Lihim na nakas ni Hansen ang pintuan ng buhay dati, at naramdaman niyang ang kanyang katawan ay metapisikal na nakakonekta sa padidinding ng tadhana. Tinawag siya nito, na hinihikayat siyang lumapit. Nagbigay ito ng kaginhawahan sa isipan ni Hansen, at nang walang kagyat na pangangailangan na buksan ito, naisip niya ang isang paraan kung saan maaari siyang makakuha ng ilang dagdag na goodies sa paglilingkod sa iba. Hindi niya talaga ipagsapalaran ang kanyang buhay. Naniniwala si Hansen na ang mga naglakbay sa kanlungan dati ay hindi man lang nakakita ng pader. At naniniwala si Hansen na iyon ay dahil walang sino man sa nakaraang ekspedisyon ang nagtataglay ng pintuan ng buhay. Kung lumitaw ang pader, sila ay makukulong doon magpakailanman, hindi bababa sa napatunayan nito na ang kanlungan ay hindi isang sinadyang gauntlet na naglalayong pahirapan at patayin ang lahat ng mga nanghihimasok. O hindi bababasa, iyon ang inaasahan ni Hansen ngayon. Ngunit humantong din ito kay Hansen na maniwala na sila ay mapupunta sa ibang lugar, sa sandaling matanggal ang pader. Marahil ang iba, na walang pintuan ng buhay, ay dinala sa kanilang kapahamakan. Sa pagkakaroon ni Hansen sa kanila, maaari silang gumawa ng mas malaking progreso kaysa sa ginawa ng ibang koponan. Hindi kinamumuhian ni Hansen ang mga tao sa kanyang koponan, at mas gugustuhin niyang tulungan sila kaysa hindi. Hindi lang niya nakikita ang problema sa pagkuha ng ilang mga regalo habang ginagawa iyon. Ang kanyang koneksyon sa pinto ay tumaas at naging mas malaki habang papalapit siya sa padidinding ng tadhana. Naramdaman niya ang tunay na aura nito, at kinikiliti nito ang mga daliri ni Hansen. Pagkatapos ay tinawag ni Hansen ang kanyang payong na bulwark, habang papalapit siya dito. Hindi sinabi sa kanya ng Dangshan Sutra na may panganib sa unahan, ngunit tinawag pa rin niya ito kung sakaling mayroon. Pinanood ng lahat si Hansen, at ang kanilang atensyon ay partikular na nakatuon sa kanyang kaliwang kamay, na ginamit niya upang itulak ang padidinding ng tadhana.
Ang kanyang kamay ay puno ng kapangyarihan ng Jadescan, at nang makipag-ugnayan ito sa pader, biglang dumagsa ang kuryente sa kanya. Mabilis na binawi ni Hansen ang kanyang kamay at nagtago sa likod ng kanyang payong. Tinawag ng lahat ang kanilang Geno Core para sa proteksyon, inaasahan ang isang laban o ilang uri ng pagsisimula. Boom! Ang padidinding ng tadhana ay naglabas ng isang malalim na tunog na para bang may isang bagay na na-unlock sa ilalim ng lupa. At pagkatapos ay nagsimulang lumubog ito, umatras sa lupa kung saan ito orihinal na lumitaw. Walang sino man doon ang inaasahan na ang proseso ay magiging ganoon kasimple. Kalahati nilang pinaghihinalaan na si Hansen ay hindi mabubuhay upang tamasahin ang prutas na ibinigay nilang lahat sa kanya. Kapatid na Han, ikaw ay isang taong may mabuting kapalaran. Ipinahayag ni Xiao Liuyok nang masaksihan ang kanyang tagumpay. Tumingin ang lahat sa Hansen ng iba. Higit sa lahat, nagtataka lang sila na makita na siya ang pinakamahina sa kanilang koponan, ngunit nalutas at naayos niya ang kanilang pinakamalaking isyu sa kanlungan hanggang ngayon. May isang palihim na hinala sa pagitan ng ilang sa kanila, gayunpaman, na ang buong hadlang sa pader ay isang panloloko. At iyon ang lakas ng loob, kaysa sa swerte, ang kailangan upang makalapit dito, hawakan ito, at buksan ito. Oo, lahat ito ay swerte, sabi ni Hansen, habang nagmarcha siya patungo sa exit ng maze na iyon. Hindi sasabihin ni Hansen sa kanila ang tunay na dahilan kung bakit kaya niyang alisin ang pader. Gayunpaman, ang electric shock na natanggap niya mula sa pinto ay tila may pangmatagalang epekto. Hindi ito masakit, ngunit naramdaman niyang medyo nabago nito ang kanyang pintuan ng buhay. Sinuri ni Hansen ang kanyang katawan, at nakumpirma niyang walang permanenteng pinsala, ngunit gayunpaman, ito ay isang kakaibang sensasyon. Sinundan ng lahat si Hansen patungo sa exit na sa ilang kadahilanan ay natatakpan ng isang nakasisilaw na puting ilaw. Walang nakakaalam kung ano ang naghihintay sa kanila. Hindi nag-aalala si Hansen tungkol dito dahil nakaranas na siya ng mga sitwasyon na katulad nito sa nakaraan. Hindi nagatubili ang kanyang mga paa at nagpatuloy siya. Nang masira niya ang belo ng puti, niliwanag ang kanyang mga mata upang ipakita kung ano ang nasa kabila. Ngunit ang nakita niya ay nagpadala ng mga panginginig sa kanyang gulugod. Agad niyang nais na umatras, ngunit isang hindi nakikitang hadlang ang pumihil sa kanya na gawin iyon. Hindi na makita ng koponan si Hansen, ngunit iniisip na ligtas ang daan, sumunod sila sa kanya. Kabanata 1404. Magkatulad ang reaksyon ng lahat kay Hansen. Sa sandaling makita nila kung ano ang nasa unahan, lahat sila ay nagnanais na tumakas. Napaharap sila sa hindi nakikitang hadlang sa likod nila. Marami sa kanilang mga mukha ang nagsimulang damyugo dahil sa bilis ng kanilang pagtatangkang makatakas. Nang makalusot sila sa belo ng puti, sinalubong sila ng tanawin ng maraming mababangas na lobo na tumitig pabalik sa kanila gamit ang maruruming berdeng mata. Para bang hinihintay ng mga lobo ang kanilang pagdating. Dahil hindi na sila makakabalik, malinaw na wala silang ibang pagpipilian kundi ang harapin ang mga lobo at lumaban para sa kanilang buhay. Nanatiling tahimik si Hansen sa gitna ng mga sigaw ng kanyang mga kasamahan, at pinanatili lang niya ang kanyang pagkakahawak sa payong na bulwark habang itinaas niya ito laban sa mga lobo na tumalon patungo sa kanya. Sinugod ng mga lobo ng may mas malaking kapangahasan at mas nakakatakot na presensya kaysa sa isang toro na pinagagalitin ng mania. Ang kanilang mga pangil at kanilang mga kuko ay parang mga talam na nagnanais na sumuot sa unang biktima na maaari nilang makuha. Hawak ni Hansen ang payong upang harangan ang unang pag-atake ng unang lobo na lumapit sa kanya. Ang lakas at puwersa ng lobo ay nagpadula sa kanya pabalik ng medyo malayo bago niya nakuhang muli ang kanyang pagpipigil. Sa kabutihang palad, ang payong ay kasing tigas ng dati. Nanatiling matatag ito at hindi nasira. Ngunit malinaw sa mga tauhan na ang Wolfpack ay nasa isang liga na mas mataas kaysa sa kanila. Kahit gaano pa nila naisin na manindigan at labanan ang mga lobo, alam nilang ito ay isang walang kabuluhang laban. Kinilala rin ni Hansen na totoo ito. Habang nagtatanggol siya, ginamit niya ang kanyang Dangshan Aura upang aiskan ang kanyang agarang paligid at kilalanin ang anumang ruta o daanan na maaaring magpahintulot sa kanya na makatakas. Pagkatapos, tumakbo siya papasok sa Wolfpack. Gamit ang kanyang Dangshan movements, nagawa niyang umiwas sa bawat pag-atake na lumapit sa kanya, hanggang sa makalabas siya sa pack at makapasok sa paglilinis sa kaliwa. Tumakbo siya patungo sa isang plaza na may maraming estatwa. Habang nakikipaglaban ang lahat sa mga lobo na nakakuha ng karamihan sa kanila palayo kay Hansen, madali siyang nakarating doon. Nang makapasok si Hansen sa kagubatan ng mga estatwa, nagtago siya at nagsimulang kumain ng maraming prutas hanggat kaya niya.
Dahan-dahan, tumaas ang kanyang mga sagradong Geno Point, at pinilit niya ang mga kalamnan ng kanyang katawan upang mapabilis ang panunaw. Matapos kumain ng maraming prutas, tumaas ng malaki ang bilang ng kanyang mga sagradong Geno Point. Mas komportable siyang lalaban sa mga lobo sa ganoong kondisyon. Mula sa nakita ni Hansen, may isang taong nawawala sa grupo ng mga tao na nasa likod niya, na patuloy na nakikipaglaban sa mga lobo. Ang taong iyon ay si G. Lee, at kahit gaano pa niya naisin na hanapin siya, may problema rin si Hansen. Tulad ng mga coyote na sumusunod sa dugo, naamoy siya ng mga lobo, at maliban kung gumalaw siya upang masecure ang kanyang sariling kaligtasan, siya ay magiging pagkain ng aso. Gayunpaman, matapos makatakas sa kanilang mga nakakagat na panga, napansin ni Hansen ang isang kakaibang bagay tungkol sa paraan ng pag-uusig nila sa kanya. Hindi ito parang sinusubukan nilang habulin at patayin ang nanghihimasok, parang tinutulak nila siya sa isang tiyak na direksyon. Patuloy na tumakbo si Hansen, anuman, at sa huli, nakarating siya sa isang lugar na walang anumang kapansin-pansin. Ito ay, syempre, masama. Ito ay isang plaza na walang laman, na tinatanggal ang posibilidad na magtago siya. Hindi bababa sa mga estatwa na nagpaganda sa nakaraang plaza, maaari siyang magtago at bigyan ng kanyang mga kaaway ng mas mahirap na oras sa paghabol. Dito, nasa kawalan siya. Ngunit matapos lamunin ng isang grupo ng mga Geno prutas, nakakuha si Hansen ng 12-dosenang sagradong Geno Point. Kung sakaling magkagulo, mas malakas siyang makikipaglaban ngayon. Tumingin siya sa kanyang kaliwa at kanan at napansin na mas maraming lobo ang lumilitaw, na naghahanap na palibutan siya. Kung gusto niyang lumingon at bumalik sa silong ng mga estatwa, o sa mga kasamahan na iniwan niya, wala na siyang pagkakataon na gawin iyon ngayon. Naghanda para sa isang laban, pumikit si Hansen. Gayunpaman, nang imulat niya muli ang kanyang mga mata, napansin niyang wala na ang mga lobo. Tumigil sila sa paghabol sa kanya at umatras, ngunit tungkol sa dahilan kung bakit, hindi niya mahulaan. Lumingon siya upang tingnan ang kanyang mga nakaraang tagapag-uusig, at nakita niyang nakatayo sila doon, umuungol sa kanya gamit ang kanilang mga nakalabas na pangil na nakabukas ng buo. Para bang napahinto sila ng isang hindi nakikitang hadlang. Talagang hinabol nila ako dito, ngunit para sa anong layunin, nagtataka ako. Naisip ni Hansen, habang tinitingnan ang kanyang paligid. Nakarating siya sa isang hardin na puno ng kakaibang mga himala ng halaman. Ang mga bagay na tumubo doon ay baliw, at unang napansin ito ni Hansen nang makita niya ang mga bangkos ng carrot na nakasabit sa mga puno. Kakaiba, parang nabuo ang mga ito mula sa utak ng tao, na may kaunting halaman sa itaas. Hindi niya alam kung dapat ba niyang tingnan ito ng may pagtataka o may pagkasuklam. Nagpatuloy si Hansen, naglalakad sa hardin na ito ng mga nakakasuklam na kasiyahan. Ang dugo at nakakatakot na karahasan ay tila ang pangunahing tema ng dekorasyon, dahil maraming mga halaman at bulaklak na hugis bituka ang tumatakbo ng dugo. Lahat sila ay napakakaiba, at ang tanawin ng mga ito ay nagparamdam kay Hansen na parang nag-uusok ang kanyang balat. Napakainis niya sa lugar na ito, tulad ng anumang taong may tamang pag-iisip. Gayunpaman, kakaiba, naramdaman ni Hansen ang mga puwersa ng buhay ng lahat ng tumubo doon, at napansin niyang walang kapansin-pansin. Naaamoy niya na sila ay ordinaryong halaman, kahit na hindi pa siya nakakakita ng ganoong kagros na botanika dati. Pinapanood pa rin ng mga lobo si Hansen na naglalakad sa hardin, kaya walang pagkakataon na bumalik sa daan na kanyang pinuntahan. Ngunit, dahil hindi nararamdaman ang anumang panganib sa kanyang harapan, hindi siya masyadong nag-aalala sa paglalakad pasulong sa mas malalim na bahagi ng nakakasuklam na lugar. Gayunpaman, lumalakas ang hamog at natatakpan nito ang marami sa malayo. May sapat na nakikita upang makita kung ano ang nasa kanyang paligid, gayunpaman, at maaari niyang panoorin ang mga halaman na maging mas nakakatakot at marumi habang papalayo siya. Sa huli, nakarating siya sa isang puno na may nakasabit na tao mula sa mga sanga nito. Ang kanyang braso, kasing kakaiba ng ito, ay nagpapalago ng maraming tainga tulad ng isang nahulog na troso na may mga kabute. Ngunit iyon talaga ang hugis ng puno. Walang tunay na katawan ng tao ang nakasabit mula sa mga bulok na bubong nito, ang puno ay nabuo lamang ng ganoon. Gumapang ang balat ni Hansen, na parang nag-host ng isang party na kumakain ng bangkay ng mga uod. Pagkatapos ng lahat, nararamdaman niyang sila ay ordinaryong halaman. Ganoon sila kakaiba, ngunit hindi dapat ganoon. Kakaiba, bakit sila napakakatakot at ligaw, ngunit napakatahimik at tila hindi kapansin-pansin? Naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Pagkatapos, narinig ni Hansen ang isang ingay na nagmumula sa likuran. Nakita niya si Hezi na papalapit sa kanya, mula sa wala. Mukhang nasa maayos na kondisyon si Hezi.
Medyo hingal siya, ngunit iyon lang ang nangyari. Walang mga sugat siya. Hezi, nasaan ang lahat? Tanong ni Hansen. Sumagot si Hezi, hindi ko alam. Tumakbo ako mag-isa. Ikaw ang unang nakita ko sa koponan sa loob ng ilang sandali. Naisip ni Hansen na kakaiba ang kanyang pananalita. May isang monosyllabic tone sa kanyang pananalita, kaya umatras siya ng ilang hakbang. Ibigay mo sa akin ang lahat ng iyong Geno prutas at pananatilihin kitang ligtas, lumapit si Hezi upang sabihin. At paano mo ako mapapanatiling ligtas? Napagtanto ni Hansen na si Hezi ay siya pa rin, ngunit lumapit siya kay Hansen para sa mga kayamanan na dala niya. Ito, tinawag ni Hezi ang isang itim na metal na lobo, at ang mga marka dito ay nagpapakita na ito ay isang gintong Geno core. Kabanata 1405. Hindi nag-aalala si Hansen sa pag-iisip na maaaring may kumuha ng kanyang mga Geno prutas. Sina Ji, Li, Matandang Kiyo, Xu Yanmeng, Wang Zhao, at Zhong Sanxiao ay mayroon ng mga hiyas na Geno core at hindi na kailangan ang kanyang mga Geno prutas. Si Hezi lang ang nangangailangan ng sagradong prutas na pag-aari ni Hansen, kaya hindi ito magiging ganap na sorpresa para sa kanya. At sa katunayan, hinihintay ni Hezi ang pagkakataong ito. Medyo outsider din siya, at hindi siya malapit na nauugnay sa iba na nasa ekspedisyon, gayon paman. Ngayon na nahuli niya si Hansen mag-isa, oras na niyang atakehin. Tumingin si Hansen sa kanyang metal na lobo na Geno core at sinabi, ginamit mo ba ito para makatakas? Sabi ni Hezi, oo. Ang aking Geno core ay tinatawag na dito, at maaari itong magkaroon ng anyo ng anumang nilalang na gusto nito. Iyon ay isang napakatalino na Geno core na mayroon ka, ngunit sayang, binigyang diin ni Hansen ang isang labis na buntong hininga. Ano ang sayang? Nang sabihin iyon ni Hezi, dahan-dahang lumapit ang lobo kay Hansen. Ang pag-upgrade ng Geno core na iyon sa pinakamahusay na magagawa nito ay maaaring magbunga ng ilang kahangahangang resulta, ngunit sayang, ang iyong pag-akyat ay matatapos dito, sabi ni Hansen, malinaw ang kanyang banta. Palalayain kita ng buhay pagkatapos kunin ang iyong mga kayamanan, ituturing kong pahintulot na patahimikin ka ng tuluyan. Nang sabihin ito ni Hezi, agad na tumalon ang lobo patungo kay Hansen na nakabukas ang bibig. Ginamit ni Hansen ang kanyang Gold Dragon Lock bilang tugon na agad na tinali ang lobo na nasa ere. Mabilis na nakatali ang lobo at bumagsak ito sa lupa na parang bato. Ginawa nito ang lahat ng makakaya nito upang makawala, ngunit malinaw na nahihirapan ito. May gintong Geno core ka. Mabilis na nagmukhang maasim ang mukha ni Hezi. Oo, ngunit hindi ito malaking bagay, sabi ni Hansen. Oo, tama ka. Hindi, pinigilan ni Hezi ang biglaang pag-aalala na naramdaman niya, at tinawag niya ang isang lilang espada. 3 talampakan ang haba nito, at maraming kakaibang sulat ang nakaukit sa buong talim nito. Iwinagayway ni Hezi ang kanyang espada na nagpadala ng mga sinag ng liwanag na hugis tulad ng mga karakter sa espada na tumatama kay Hansen na parang maraming laser. Binuksan ni Hansen ang kanyang payong na bulwark upang harangan ang pag-ulan ng mga plasma round. Lahat ng mga ilaw ay sumabog laban sa proteksyon na kalasag ng payong. Kumain si Hansen ng napakaraming sagradong Geno prutas, kaya ang mga gintong Geno core ay hindi makagawa ng kalahati ng pinsala ngayon. Paano mo nakuha ang napakaraming gintong Geno core? Naisip ni Hezi na ang payong ay isang gintong Geno core din. Tanso lang ito, ngunit nagsasalita iyon ng malakas tungkol sa kahusayan nito. Hindi sumagot si Hansen, tinawag lang niya ang kanyang kristal na core at inihagis ang itlog sa hindi maingat na tulisan. Nagsisinungaling ka pala sa buong panahon. Ikaw ay isang sinungaling, isang malaking sinungaling. Ikaw ay isang demi-Diyos na may mga gintong Geno core. Nagalit si Hezi dahil sa kanyang pagkakamali, at iniwagayway niya ang kanyang espada patungo sa itlog na papalapit sa kanya. Ang kristal na itlog ay nakaiwas sa bawat plasma round na papalapit dito, na nag-udyok kay Hezi na iwagayway ang kanyang espada ng diretso dito. Pang! Tinalo ng espada ang itlog pababa sa lupa, ngunit tumalbog ito sa sahig ng mas mabilis. Sinaktan nito ang kanyang katawan ng may lakas at bilis ng isang bala. Hindi siya nakaiwas, at matapos itong tumama sa kanyang binti na parang kidlat, tumalbog ito pabalik kay Hansen. Naging bihasa na si Hansen sa paggamit ng itlog, at nang bumalik ang itlog, bumalik si Hansen sa paggamit ng kanyang payong. Pagkatapos, nagsimulang maglakad siya patungo kay Hezi. Dahil hindi nakaramdam ng anumang nangyari nang matamaan siya ng itlog, nanatili pa rin ang tiwala ni Hezi. Lumapit siya, na nag-iwas ng mas maraming plasma round kay Hansen.
Ang mga light bullet ay sumabog sa isang ulap ng mga spark laban sa payong, gayunpaman, at hindi pa rin niya magawa na makapinsala sa kalaban na dating akala niya ay isang madaling panalo. Kinagat ni Hezi ang kanyang mga ngipin at patuloy na sinubukang umatake. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi man lang ginamit ni Hansen ang kanyang payong. Tumayo lang siya kung nasaan siya at hinayaan ang kanyang kalaban na gawin ang makakaya nito. Ibinaba ni Hezi ang kanyang espada ng diretso sa katawan ni Hansen, ngunit ang mga resulta ay nagulat sa kanya. Wala itong ginawa, at ang espada mismo ay nagsimulang yumuko na parang goma. Tinitigan niya ang kanyang espada nang hindi makapaniwala, hindi maintindihan kung bakit nangyari iyon. Kaya, susunod, ginamit ni Hezi ang kanyang kamao upang suntukin si Hansen. At muli, hindi umiwas si Hansen. Tumayo lang siya kung nasaan siya at hinayaan si Hezi na gawin ang pinakamasama. Ngunit nang ang kamao ni Hezi ay makipag-ugnayan sa balat ni Hansen, biglang nanlamig ang kanyang katawan, at malamig na pawis ang tumulo mula sa kanyang noo. Pinanood niya kung paano yumuko ang kanyang sariling kamao pataas laban kay Hansen, na parang gawa siya sa espongha. Pagkatapos, tulad ng isang nakakatakot na multo, inilahad ni Hansen ang kanyang kamay patungo sa dating mapagmataas niyang kalaban. Masyadong malapit si Hansen, at sa isang walang kabuluhang reaksyon, itinaas ni Hezi ang kanyang braso upang harangan ang kamay ni Hansen. Ngunit kinuha lang ni Hansen ang mga braso ng lalaki at pinatakbo ang kanyang kamay pababa sa nakakuyom na kamao ni Hezi. Kumapit si Hansen at hindi bumitaw, na parang sinisipsip ang kaluluwa ni Hezi. Ang katawan ni Hezi ay binigyan ng isang suntok, at pagkatapos ay nabasag at nagkadust sa nakakasuklam na hardin. Habang nangyayari ito, nasira rin ang Geno Core. Gayunpaman, ang espada na hawak niya ay nahulog sa lupa nang may malakas na tunog ng pagkabagsak. Mabilis na gumalaw si Hansen upang kunin ito. Ito ay isang gintong Geno Core, at kailangan ni Hansen ng kapalit para sa kanyang sungay. Mabilis niyang inilagay ito sa kanyang Sea of Soul. Habang papasok na sana si Hansen at aalis, nakarinig siya ng mas maraming tunog. Nang lumingon si Hansen upang tingnan kung ano ang nasa unahan, isang puno na hugis tao ang naglalakad patungo sa kanya. Buhay ba ang bagay na ito? Tanong ni Hansen sa kanyang sarili, habang umatras siya ng may pag-iingat. Hindi ganoon kalakas ang puno, at nagbigay ito ng ilusyon na ito ay isang ordinaryong halaman tulad ng lahat ng iba pa. Ngunit huminto ito malapit sa bante ng alikabok sa lupa na dating si Hezi. Napagtanto ni Hansen na ang puno ay papalapit sa lalaking ang pagkakasunod-sunod ng istruktura ay kanyang sinira lang. Ang mga ugat ng puno ay gumalaw sa ibabaw ng bante ng alikabok, at pagkatapos, nasipsip ang lahat. Kabanata 1406, hindi nagtagal ay nasipsip ng punong may anyong tao ang bante ng alikabok. Ang dating mapurol at hindi kapansin-pansin na puwersa ng buhay nito ay nagsimulang magmukhang katulad ng taong pinatay lang ni Hansen, si Hezi. Hindi sigurado si Hansen kung ang pagkapagod ba ang naglalaro sa kanyang mga mata, ngunit maaari niyang sumumpa na nakikita niya ang puno na lumiliit upang magkaroon ng anyo ni Hezi mismo. At ginawa nga nito, ngunit sa kabutihang palad, hindi nito ginaya ang pag-iisip ng taong pinatay lang ni Hansen. Mukhang si Hezi na ngayon, ngunit nakatayo lang ito sa lugar na walang galaw, kung saan nasipsip nito ang mga labi niya. Umatras ng isang hakbang si Hansen, para lang sigurado. Ang huling bagay na gusto niyang gawin ay mag-trigger o magalit sa isang bagay na hindi niya kailangang gawin. Matapos umatras ng kaunti, napagpasyahan ni Hansen na ngayon ay maaaring isang magandang panahon upang bumalik sa kagubatan ng mga estatwa sa plaza na iyon. Ang mga lobo na naghabol sa kanya sa hardin ay nagkalat pagkatapos ng lahat. Hanggat nanatili silang wala, hindi dapat magkaroon ng problema si Hansen na bumalik doon. Maaaring maibalik pa nga niya ang kanyang mga kasamahan. Ngunit habang nagsisimula si Hansen sa kanyang paglalakbay pabalik, bigla niyang nakita ang mga carrot na utak na tumatalon mula sa kanilang mga puno na nagsisilbing kanlungan upang tumayo ng tuwid sa lupa sa harap niya. Mukhang ayaw ng buong hardin na bumalik si Hansen dahil lahat ng puno at halaman ay nagsimulang magtipon sa paligid niya. Ang daan pabalik ay sarado. Kaya, napagpasyahan ni Hansen na maglakad pasulong sa daan na kanyang pinuntahan. Nagsalita siya ng malakas sa hardin, na nagsasabing, sige, gagawin ko ang gusto mo. Makikita ko kung saan mo ako gustong dalhin. Habang naglalakad si Hansen sa landas sa hardin na kanyang pinuntahan, bumalik din ang iba pang mga residente ng halaman sa kanilang mga unang posisyon, na parang walang nagbago. Gayunpaman, matapos maglakad ng ilang sandali, nagsimulang magkaroon ng hindi inaasahang kaaya-ayang pagliko ang hardin. Sa katunayan, nagsimula itong magmukhang maganda.
Ang mga bulaklak ay naging parang mga paro-paro, at ang mga puno ay hinubog na parang magagandang ukit at kasangkapan sa kahoy. Para itong isang bagay na makikita mo sa isang engkanto. Halos hindi ito totoo. Di nagtagal ay nakarating si Hansen sa isang lawa. Ang ibabaw nito ay tahimik, may kintab, at asul na parang malinaw na kalangitan sa tag-araw. Sa gitna ng lawa ay isang batong tablet. Sa harap nito ay nakatayo ang isang lalaki. Hindi kilala ni Hansen ang taong ito, at habang papalapit siya upang masuri ng mabuti, nakita niyang ang lalaki ay nakasuot ng kumikinang na puti, malinis na damit. Hindi siya ang uri ng taong inaasahan mong makita sa isang nakakasuklam na kanlungan. Anak ko, narito ka na sa wakas, sabi ng lalaking nakaputing damit. Ako ba ang kinakausap mo? Tanong ni Hansen. Siyempre, anak ko. Parang kinakausap ng lalaki si Hansen, ngunit ang kanyang atensyon ay tila nakatuon sa batong tablet na nasa harap niya. Naisip ni Hansen na kakaiba, na patuloy na tinatawag siyang anak ng lalaki. Sino ka? Tanong ni Hansen, na nakakunot ang noo. Alam ni Hansen na hindi ito isang taong narinig na niya ang boses dati, at hindi rin ito isang taong nakita niya dati. Maaari ko ring itanong iyon sa iyo, ngunit ang aking mga anak lang ang may kakayahang makapunta dito. Kaya, iyon ang pinakamahusay na mahuhulaan ko na ikaw. Ang lalaking nakaputing damit ay nagsalita ng napaka-relax. Nagsalita siya na parang nagising siya mula sa isang nakakapreskong pagtulog at nasa kapayapaan at katahimikan. Magsalita ka ng malinaw. Mahabang araw na ito, at wala ako sa mood para maglaro. Nagsalita si Hansen ng may matigas na boses, pangunahin dahil hindi niya matiis na tawaging anak kaysa sa tawaging boss. Ako ay isang anino, at matagal na akong naghihintay sa iyong pagdating, sabi ng lalaking nakaputing damit. Ang aking pagdating. Ako. Alam mo kung sino ako. Naisip ni Hansen na napakakakaiba ng lalaki. Kung hindi dahil sa hamog na maayos na dumadaos-dos sa lawa, magagawa ni Hansen na ayos-scan ng lalaki at makakuha ng malinaw na pagbabasa kung sino o ano siya. Oo, ngunit hindi mahalaga. Narito ka, kaya, ikaw ang aking anak, sabi ng lalaking nakaputing damit. Nagagalit na si Hansen. Marami nang sinasabi ang lalaki, ngunit wala siyang gaanong sinasabi. Tinawag ni Hansen ang kanyang kristal na itlog na may handering ihagis ito sa lalaki. Sawa na siya sa pagtawag sa kanya na anak, kaya wala siyang pakialam kung sino ang tingin ng lalaki sa kanya. Gusto niyang patigilan siya upang maituloy niya ang ekspedisyon. Ngunit bago pa man maitulak ni Hansen ito, biglang nagsabi ang lalaki ng isang bagay pa na nagpatigil sa kanyang braso. Sinabi niya, ito lang ang maibibigay ko sa iyo. Pumasok ang lalaki sa tablet na parang multo na dumaan sa isang pader. Ang batong tablet ay dating walang laman, ngunit ngayon ay may nakasulat na ilang dagdag na salita. Bumalik na ang Diyos. Lubos na nagulat si Hansen nang makita ang mga salita ng pintuan ng buhay na lumitaw ngayon sa tablet. Tiningnan niya ng mas malapit ang tablet at sa harap ng kanyang mga mata, ang kabuuan ng pintuan ng buhay ay nagsimulang lumitaw sa bato. Isa-isa lang ang paglitaw ng mga salita. Natuwa si Hansen, gayunpaman, at mabilis niyang sinubukang tandaan ang lahat ng nakasulat. Matapos basahin ang lahat, naramdaman niyang parang nagsisimula ng tumakbo ang kanyang Blood Pulse Sutra ng mag-isa at lumikha ng isang bagong Geno Core. Lagi nang naniniwala si Hansen na gagawa siya ng isang Geno Core gamit ito, ngunit may isang bagay na pumipigil sa kanya na makumplito ang proseso. Lagi siyang nahaharangan ng isang sagabal. Ngunit ngayon, nakikita lang ang pintuan ng buhay na nakasulat sa harap niya sa isang napakagandang lawa, napalaya ang anumang pumipigil sa kanyang pag-unlad. Nagsimulang magtrabaho ang Blood Pulse Sutra sa paglikha ng isang bagong Geno Core nang walang problema ngayon. Talagang konektado ang lugar na ito sa Blood Legion. Naniniwala ang lalaking iyon na ako ay bahagi ng Blood Legion, naisip ni Hansen sa kanyang sarili, habang binabasa ang teksto at ginagawa ang kanyang makakaya upang kabisaduhin ito. Nang maipakita na ang lahat ng teksto, nagsimulang gumana ng husto ang kanyang Blood Pulse Sutra. Ang proseso ng paglikha ng isang bagong Geno Core ay nasa proseso na. Na-trigger din ang itim na kristal na nag-udyok sa mas maraming itim na likido na mantsahan ang halo. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng kakayahang panoorin ni Hansen ang paglikha ng Geno Core. Dati, palagi siyang nasa ilalim ng apoy at hindi magawa, at natagpuan niyang kapansin-pansin kung gaano kamukha ng isang supernova ang nilikhang sangkap. Medyo nagulat si Hansen nang makita niya ang natapos na Geno Core. Kabanata 1407. Ang Geno Core ng Blood Pulse Sutra ay isang maliit na bersyon ni Hansen mismo. Para itong isang maliit na figurine na hinubog upang eksaktong gayahin ang kanyang katawan. Habang tinatitigan ito ni Hansen, tumaas ang kanyang pagtataka habang nangyari ang isang napakakakaibang bagay.
Para bang pinapanood niya ang pag-urong ng oras sa paligid ng figurine, aktwal na pinanood niya itong maging mas bata. Bumalik ito, naging isang teenager, isang bata, isang sanggol, isang fetus, at pagkatapos ay dugo. Tanso na Geno Core, tanso na tunay na dugo. Hindi alam ni Hansen kung ano ang sasabihin, at parang ang kanyang mga naiisip ay naiwan na nakasabit. Isang kakaibang pakiramdam ang makita ang isang figurine ng kanyang sarili na nagiging mas bata sa loob ng isang minuto. Anak, ang landas na iyong tatahakin ay kailangan mong lockeran ng iyong sarili. Ito lang ang magagawa ko upang tulungan ka. Ang liwanag na nakalutang sa tablet ay umalis sa bato, at naging lalaking nakaputing damit muli. At sa pagkakataong ito, nakita ni Hansen ang kanyang mukha. Sigurado si Hansen na hindi pa niya nakikita ang lalaking ito dati. Hindi siya mukhang ama, lolo, o kahit na apo sa tuhod ni Hansen. Hindi rin kamukha ni Hansen ang lalaki. Hindi sila magkamag-anak, kaya ang dahilan kung bakit patuloy na tinatawag ng lalaki si Hansen na anak ay hindi alam. Sino ka? Ang leader ng Blood Legion. Tanong ni Hansen, ang kanyang mataas na boses ay may halong tiyak na katigasan. Ngumiti lang ang lalaking nakaputing damit at sinabi niya, tandaan, ang iyong kapalaran ay hindi pa natutukoy. Ito ay nabubuo sa pamamagitan ng iyong kalooban at pagnanais, walang panlabas, mas mataas na kapangyarihan ang nagpapatakbo nito. Pagkatapos noon, nagsimulang kumupas ang liwanag sa tablet at ang lalaki kasama nito. Ang natitira lang ay ang walang mukha na tablet sa gitna ng lawa. Sa parehong sandaling iyon, lahat ng halaman sa kanlungan ay nabuhay, umiiyak ng mga ilog ng dugo na parang tumatawag ng isang baha na magtatapos sa mundo. Kung ang lalaking iyon ang leader ng Blood Legion, hindi ako magugulat. Ngunit kahit na mukhang tao siya, dala niya ang aura ng isang espiritu, naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Sa puntong ito, nakahinga ng maluwag si Hansen na naglaan siya ng oras at naging mapalad na matuto at magsanay kapwa ng Blood Pulse Sutra at ng pintuan ng buhay. Kung tinanggihan niya ang isa sa mga iyon, malamang na hindi siya nakatayo kung nasaan siya sa sandaling iyon. Paulit-ulit na naniwala ang mga tao na siya ay isang tagapagmana ng Blood Legion, kaya tiyak na nagbabayad ito ng mga dividend, unti-unti, sa kanyang mga investigasyon. Gayunpaman, ang pinakakakaibang bagay ay ang kanyang 9 Life Cat Pendant ay isang relikya na sinasabing pag-aari ng Blood Legion. Kahit dito, sa lahat ng mga lugar, hindi ito nagbigay ng anumang kapangyarihan. Ito ay kasing walang buhay ng dati nitong mga araw. Kung ang lalaking iyon ang leader ng Blood Legion, dapat naramdaman niya ang presensya ng pendant. Ginawa na ito ng iba dati, kaya ito ay isang sigurado. Sayang lang na umalis na siya. Nawala siya ng tahimik na parang isang anino. Anumang karagdagang sagot na maaaring naisin ni Hansen na makuha ay tila hindi makukuha ngayon. Iginuhit ni Hansen ang kanyang atensyon sa mga dumudugong halaman, at pinanood niya ang isang tiyak na kagubatan na yumuko at gumalaw upang magbukas ng isang landas para sa kanya. Kung iniisip ng lalaking iyon na ako ay isang miyembro ng Blood Legion, ayaw saktan ng mga halaman ako, hindi ba? Naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Lumakad si Hansen sa landas at natagpuan niyang lumalabas siya sa hardin, ngunit hindi sa parehong daan na kanyang pinasukan. Mas malayo siya, at ngayon ay nakatayo siya sa harap ng isang palasyo. Bukas ang pasukan, at diretso sa kabila nito, nakita ni Hansen ang isang tansong kabaong. Ang mga kakaibang simbolo at mahiwagang mga linya ng teksto ay nakasulat at nakaukit sa buong ibabaw nito, at nakaupo sa ibabaw ng kabaong ay isang hayop. Natutulog ang hayop doon, at ang balahibo nito ay parang isang mahinahon na apoy. Ito ang lugar na pinag-usapan ng mga nakaligtas bago sila mamatay, ang hayop ay talagang kamukha ng 9 Life Cat, naisip ni Hansen. Habang pinag-iisipan ni Hansen ang kakaibang bagay na ito, sa wakas ay nabuhay ang kanyang pendant. Nagsimula itong hilahin si Hansen pasulong na malinaw na gustong bisitahin ang hayop. Ilabas niya sana ito mula sa ilalim ng kanyang mga damit, ngunit bago pa niya magawa, si Naji Lee at ang iba pa ay naglalakad pasulong mula sa ibang direksyon. Mukhang nagulat si G. Lee na makita siya doon. Hansen, buhay ka. Nagbibigay ito ng kaunting ginhawa sa matandang isip na ito, natakot akong nawala ka sa pakikipaglaban sa mga lobo na iyon. Ang magaspang na boses ni G. Lee ay may halong tunay na pag-aalala para sa kapakanan ni Hansen. Mapalad akong buhay, masasabi ko sa iyo iyan, sabi ni Hansen, binibigyang diin ang bawat salita ng may halos hingal na panlabas. Lumapit si G. Lee, na nagtatanong, kaya, paano ka nakataka sa mga lobo? Hindi ko alam, napakaraming nangyari. Napakarami nila. Lahat ay malabo, ngunit dumaan ako sa plaza na puno ng mga estatwa at nakarating sa isang hardin.
Tumawid ako dito upang makarating sa lugar na ito. Matapos ang kalahating pagpapaliwanag ni Hansen, lumapit siya sa iba na may tanong na nagtatanong, at ikaw, G. Lee, paano kayo nakarating dito? Ito ay isang pagsubok na hindi naiiba sa iyong sariling pakikipagsapalaran. Ngunit ikaw, may tansulang na Geno Core. Para makalusot ka ng mag-isa, well, hindi ka nagbibiro tungkol sa swerte na taglay mo, ano? Ang mga salita ni Xu Yanming ay maayos sa mukha, ngunit ang tono kung saan siya nagsalita ay nagpapahayag ng pag-aalinlangan tungkol sa bisa ng kwento ni Hansen. Hindi siya lubos na kumbinsido, tiyak na iyon. Malakas ang mga lobo, at mas malakas kaysa sa karaniwang mutant na nilalang, tiyak na iyon. Maaaring okay sila sa isang serye ng mga laban na isa sa isa. Ngunit isang buong pack ng mga hayop ang sinalakay ang grupo, at mapalad ang koponan na makalusot. Para makatakas si Hansen sa kanilang paghabol ng walang mga sugat, iyon ay kainahinala. Hindi naman plano ni Hansen na magpaliwanag, gayunpaman, at hindi siya nababahala sa kanilang mga pag-aalinlangan. Tinanong lang niya sila, ito ba ang tansong kabaong na kanilang pinag-uusapan? Sinuri ni G. Lee at ng iba pa ang kanilang paligid dahil hindi pa nila ito nakikita nang una nilang makita si Hansen. Ang kanilang mga mukha ay naging maputi nang makita nila ang kabaong tulad ng inilarawan. Ang hayop ay nakaupo sa ibabaw nito, tulad ng kanilang narinig. Ang nakaraang koponan ay lahat ay namatay pagkatapos makarating dito. Mas marami ang tao sa koponan na iyon, kaya ang mga pagkakataon ng bagong koponan na makalabas ng mag-isa ay hindi mukhang maganda. Mukhang ganoon nga, hindi inalis ni G. Lee ang kanyang mga mata sa hayop na nakasandal sa ibabaw ng kabaong. G. Lee, paano tayo dapat magpatuloy? Tanong ni Zhong Sanxiao. Parang napakagalang at magalang siya sa pagkakataong ito. May isang bagay na nangyari kanina para tingnan ngayon ni Zhong Sanxiao si G. Lee nang may paghanga. Kabanata 1408. Gusto ng Outer Sky at Sacred Shelter na malaman natin kung ano ang nasa loob ng kabaong na iyon. Iyon ang pangunahing layunin natin mula nang makapasok sa lugar na ito, kaya ang pag-urong ngayon ay hindi opsyon, paliwanag ni G. Lee. Parehong nagkatinginan sina Wang Zhao at Zhong Sanxiao, at pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagsalita ang huli. Kailangan nating buksan ang kabaong, tiyak na iyon. Ngunit isang hindi kinakailangang panganib para sa ating lahat na lumapit dito. Tiyak na hindi kakailanganin ang lakas ng higit sa isang tao upang pumunta doon at buksan ito ng mag-isa. Ano ang sinusubukan mong sabihin? Tanong ni G. Lee. Tumingin si Zhong Sanxiao kay Hansen at sinabi, isang tao lang ang nakaligtas ng mabuhay nang pumunta ang mga tao mula sa sacred dito. At ang dahilan kung bakit siya nakaligtas ay dahil sa kanyang distansya mula sa kabaong. Sinabi niya na siya ang pinakamalayo sa kabaong nang magsimula ang gulo. Kaya, dapat tayong magkaroon ng isang tao na magbubukas ng kabaong habang ang iba sa atin ay mananatili sa pinakamaligtas na lugar. She asterisk T. Nakikita ko ito sa kanyang mga mata, gusto niyang ako ang magbubukas ng pugad ng bubuyog. Mabilis na napagtanto ni Hansen. Kahit na gusto ni Hansen na siya ang magbukas, gusto niyang mapanatili ang kanyang inosenteng hitsura at hindi mapilitang buksan ito sa kagustuhan ng iba. Kapatid na Han, ang iyong swerte ay nagdala sa iyo sa mga nakasarang pakpak hanggang ngayon. Paano kung subukan mo ang tapang ng iyong swerte sa huling pagkakataon gamit ang kabaong? Tutuperin namin ang lahat ng iyong naisin kung gagawin mo. Walang kahilingan ang magiging masyadong labis. Maingat na binigkas ni Zhong Sanxiao ang kanyang kahilingan, at sinigurado na ito ay magiging kaaya-aya, ngunit alam niyang ito ay isang malaking hamon. Gayunpaman, pinutol ni G. Lee bago pa man makasagot si Hansen, at sinabi, paano mo naiisip na ilagay siya sa ganoong posisyon? May isang pulang nilalang sa kabaong. Alam mo ang panganib ng sitwasyong ito, at walang dami ng swerte ang makapagbabago sa posibilidad na mabuksan niya ang kabaong ng walang problema. Nagustuhan na ni Hansen si G. Lee. Ang matandang lalaki ay nag-aalaga sa kanya sa buong haba at lawak ng ekspedisyon. Salamat, G. Lee. Isang hayop lang ang maaaring magmungkahi na ako ang pupunta doon. Mas marami pang sinabi ni Hansen kaysa sa mga salitang ito gamit ang kanyang nagyayelong, parang kutsilyong mga mata na ibinigay niya kay Zhong Sanxiao. Ngunit hindi masaya si Zhong Sanxiao dito, at naglakad siya pasulong upang sabihin, talaga bang iniisip mo na ang isang taong may tansong Geno Core ay makakaligtas sa lahat ng pinagdaanan natin? Talaga bang iniisip ninyong lahat na nakaligtas siya sa isang solo chase kasama ang Wolfpack ng walang gasgas? May ginagawa ang taong ito, sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat ay kung ano ang hitsura nito sa kanya, o sa iyo. Muling dumating si G.
Lee upang ipagtanggol si Hansen, na nagsasabing, ngayon makinig ka, hindi ko pa gaanong kilala si Hansen. At sumasang-ayon ako, tahimik siya, ngunit kung may isang bagay na alam natin ng tiyak, ito ay isang mabuting tao siya. Naalala mo ba nang itulak niya ang pinto? Hindi man lang siya nag-atubili. Kahit na ikaw ay isang mapalad na tao, mag-aalangan ka pa rin kapag itutulak mo ito. Hinawakan lang niya ito, nang walang takot. Alam niyang babukas ito, at alam niyang may isang grupo ng mga gutom, naglalaway na lobo ang naghihintay sa atin sa likod nito. Sinubukan niyang patayin tayo. Medyo nauna na si Zhong Sanxiao. Hindi ko gustong mag-isip ng masama sa iba, ngunit may kakaiba kay Hansen, inamin ni Wang Zhao ang kanyang sariling damdamin. Sasali rin ako sa singsing na iyon. May kakaiba sa lalaking iyon, singit ni Xu Yanmeng. Kung ganoon ang nararamdaman ninyong lahat, wala nang masasabi pa ako na magbabago niyan. Ngunit, kung gusto ninyong si Hansen ang magbubukas ng kabaong na iyon, makakasama niya ako kapag ginawa niya iyon. Matatag si Ji. Lee sa kanyang pagtatanggol kay Hansen. Tinapik ni Ji. Lee si Hansen sa balikat, at sinabi niya sa kanya, Little Han, huwag kang mag-alala. Hindi kita hahayaang harapin ang panganib mag-isa. Ji. Lee. Naantig si Hansen kay Ji. Lee. Ji. Lee. Hindi mo kailangang, sabi ni Zhong Sanxiao. Well, walang ibang nagboboluntaryo. Nagpasya na ako, sasama ako kay Little Han. At kayo ay maaari nang umatras, kung sakaling may mangyari. Matatag si Ji. Lee sa kanyang desisyon. Well, kung pupunta ka, pupunta rin ako. Ibinuka ni Xu Yanmeng ang kanyang dibdib bilang pagpapakita ng bagong tapang, at naglakad siya pasulong upang tumayo sa tabi ni Ji. Lee. Kailangan nating malaman kung ano ang nasa loob ng kabaong, sabi ni matandang Qiu. Sabi ni Wang Zhao, sige. Pero na, kung gayon. Iligtas tayo ni Ji. Lee minsan. Kung hindi pa tayo nagtitiwala sa kanya, wala nang magagawa. Kung sumasang-ayon kayo, sumama kayo. Ngunit sa sino mang sasama sa atin, walang panunumpa o ugnayan ang ipinataw. Hindi mo kailangang maglakad ng mas malayo kaysa sa gusto mo, sabi ni Ji. Lee. Huwag mong sabihin iyan. Tinitigan ni Xu Yanmeng si Hansen ng matagal, at nagpatuloy sa pagsasabi, ngunit kung malaman kong si Hansen ay isang ahas na may dila ng uod na nagbabalak na saktan si Ji. Lee. Papatayin ko siya. Sumagot si Hansen, sasaktan ko lang kayo kung gumawa kayo ng isang bagay na karapat-dapat sa isang saktan. Matapang na mga salita. Hindi madaling magtitiwala si Xu Yanmeng kay Hansen tulad ng iba. Itinulak ni Hansen ang pinto kanina upang makuha ang kanyang mga Gino prutas at iligtas ang lahat mula sa isang posibleng nakamamatay na insidente. Hindi niya inaasahan na ang kanyang kabaitan ay gagantimpalaan ng paghihinala at galit. Kung wala si Ji. Lee. Nagsimula na sana ang isang laban sa pagitan nila. Tinawag ng lahat ang kanilang mga Gino Corps pagkatapos, at nang ilabas ni Xu Yanmeng ang kanyang sibat, itinuro niya ito kay Hansen at sinabi, napakaprangka mo. Kung mahuli kitang gumagawa ng anumang masama, ituturok ko ito kung saan hindi tumatama ang araw. Kasing friendly pa rin ni Ji. Lee kay Hansen, at ang pananalitang ito ay nagpalakad sa kanya na magkatabi. Tinapik niya ulit si Hansen sa balikat at sinabi sa kanya, magsama tayo. Hindi naabala ni Hansen na magpaliwanag ng anumang bagay. Kung sasabihin niya sa kanila kung ano ang nangyari sa panahon at pagkatapos ng paghabol ng lobo, malamang na hindi siya paniniwalaan. Lahat sila ay lumapit sa kabaong nang may takot. Ang nilalang na nakaupo sa ibabaw nito ay hindi gumalaw o nagbigay ng tunog, ngunit nanatiling tahimik ang lahat hanggat maaari. Naririnig mo ang pagbagsak ng isang pin. Ngunit nagsimulang mag-apoy ang 9 life cat pendant ni Hansen nang makalapit sila dito. At habang papalapit si Hansen, mas lalong umiinit ang apoy. Kabanata 1409. Nang hawakan ni Hansen ang pendant, napaso siya ng init na nabuo nito. Ang pendant ay walang reaksyon sa leader ng Blood Legion, ipinapalagay na siya nga iyon. Ngunit bakit ito tumutugon ng napakalakas sa ganito? Ito ba ang tunay na 9 life cat? O marahil ang nakita ko ay isang multo, at ang mga buto ng leader ay talagang nasa kabaong na ito. Maraming dapat tanungin at maraming dapat ipag-ingat. Gayunpaman, ipinapalagay na totoo iyon, napansin ni Hansen na magiging napakakaiba para sa kabaong na mailagay kung nasaan ito. Ang mga awtoridad o mga leader na may malaking katanyagan ay hindi kilala sa paggawa ng kanilang mga lugar ng pahingahan sa mga pasukan ng kanilang mga palasyo. Naglakad pasulong ang grupo hanggang sa 3 metro na lang ang layo nila sa kabaong. Doon, malinaw na nakikita na nila ang nilalang, at nakikita ang lahat ng natatanging katangian nito. Ang tinatawag na hayop ay nakatiklop, at ang ulo nito ay nakasiksik sa ilalim ng buntot nito.
Gayunpaman, walang puwersa ng buhay na nararamdaman ni Hansen. Ngunit bigla, gumalaw ang buntot. Hindi sigurado kung ano ang ibig sabihin nito, lahat ay tumigil sa kanilang mga paglalakad at nanatiling tahimik. Tinitigan nila ang nilalang ng may matinding, nanginginig na mga mata. Buhay ito, sigaw ni Shu Yanmeng. Gumalaw muli ang buntot ng nilalang, parang mabagal na paghampas ng letigo. Naunat ang nilalang upang tingnan ang grupo na papalapit, at ginawa nito gamit ang mga mata na parang dalawang pulang sirena. Buhay ito, sigaw din ni Zhong Sanxiao, nanginginig habang umatras siya ng isang hakbang dahil sa takot. Talagang mukhang pusa ang nilalang, kumpleto sa mga hugis itlog na mata. Nakakatakot at malamig ang tingin nito, ngunit hindi ito direktang nagbabanta. Lahat ay naghanda para sa isang laban. Ang grupo na nauna sa kanila ay nakasalubong ang nilalang na ito at namatay kaagad pagkatapos ng lahat. Ngunit ang walang galaw na pagtititigan ay tumagal ng mas matagal kaysa sa inaasahan. Ang malamig, walang pakialam na tingin ng pusa ay naging isa sa kawalang interes pagkatapos lumipas ang ilang oras. Pagkaraan ng ilang sandali, nang hamina ang posibilidad ng agarang panganib, sinabi ni Zhong Sanxiao, ngayon na ang oras para atakehin. Hindi ito umaatake, kaya samantalahin natin iyon. Alam ng lahat na maaaring pinakamabuti na alisin ang panganib na maaaring o hindi maging panganib na dulot ng pusa, ngunit kailangan nilang gawin ito ng sama-sama kung pipiliin nilang atakehin ito. Hindi, sabi ni Ji Li, na may matatag na boses. Hindi ito kaaway sa atin. Kung pinukaw natin ito, at ginawa itong kaaway, maaaring hindi tayo mabuhay ng sapat katagal upang pagsisihan ito. Hindi naman tayo pwedeng manatili lang dito, pakiusap ni Zhong Sanxiao. Sabi ni Ji Li, maaari nating patuloy na lapitan ito ng maingat, at ipinapalagay na hindi na ito gagawa ng anumang bagay, susubukan nating buksan ang kabaong. Tiningnan ng lahat sa koponan ng isa't isa, upang makita kung ano ang nararamdaman nila tungkol doon. Kahit na nag-aalala silang lahat tungkol sa maaaring mangyari, lahat sila ay sumang-ayon na pinakamabuti na dahan daw ang lapitan ang kabaong nang hindi direktang inaanyayahan ang pagkapuot mula sa pusa. Ang bawat hakbang na kanilang ginawa ay mabagal at matatag, na ginagawa ng may malaking pag-iingat at pag-iingat. At sa bawat pag-upo ng isang paa pabalik sa lupa, masusing tinitingnan nila ang hayop upang makita kung gumalaw man ito. Nang makarating sila sa kabaong, hindi gumalaw ang pusa ng kahit isang pulgada. Tinitigan lang sila nito, habang ang buntot nito ay malumanay na dumadaos-dos sa kabaong na kinauupuan nito. Lahat ay lumapit sa kabaong mula sa magkakaibang direksyon na nakapalibot dito. Kakaiba, tila pinapanood ng nilalang si Hansen. Hawakan ng mahigpit ang mga gilid, at itaas ito, mahinang utos ni Ji Li. Inilagay nila ang kanilang mga kamay sa makinis na mga gilid ng kabaong at hinukay ang kanilang mga daliri hanggat maaari sa ilalim nito. Hindi sila gaanong nag-aalala sa kabaong o sa maaaring nasa loob nito. Ang pangunahing pag-aalala nila ay kung paano kikilos ang nilalang sa sandaling simulan nilang ilipat ang takip. Natatakot silang handa na itong sumugod. 3, 2, 1. Nang matapos ni Ji Li ang pagbibilang, lahat ay nagbuhat ng mabigat na takip. Ang pinagsamang lakas ng grupo ay madaling nagtanggal ng takip. Itinaas nila ito ng mataas at kasing tuwid hanggat maaari, at kakaiba, hindi gumalaw ang pusa ng kahit isang pulgada. Ang hayop ay mukhang kasing walang interes gaya ng una, at tila wala itong pakialam sa ginagawa nila. Ang kanilang misyon ay upang malaman kung ano ang nasa loob ng kabaong. Sa sandaling makita nila kung ano ang nasa loob, maaari na silang bumalik. Nang ligtas na matanggal ang takip, lahat sila ay sumilip sa loob. Nagulat sila sa kanilang nakita. Walang laman ito. Walang kahit isang bagay sa loob nito. Walang laman. Bakit ito walang laman? Tanong ni Wang Zhao ng malakas. Pagkatapos ay iginuhit ni matandang Kiyo ang atensyon sa walang laman na takip ng kabaong na may boses na nanginginig at nanginginig. Nawala ang nilalang. Lahat ay lumingon upang tingnan kung saan nakatingin si matandang Kiyo. Nawala ang pusa. Para bang tuluyan na itong nawala sa manipis na hangin. Saan ito nagpunta? Tanong ni Shu Yanmeng, na naghahanap sa paligid ng halos magpanik, natatakot sa isang biglaang pag-ambush o pagsugod. Lahat ay naisip na napakakaiba, at ginawa rin ang pareho. Ngunit walang nakakakita kung saan ito maaaring nagpunta. Tingnan, nakita na natin kung ano ang nasa loob ng kabaong. Maaari na tayong umalis, nagawa na natin ang hiniling sa atin. Dapat na talagang magsimula na tayong kumilos bago tayo mapahamak, mungkahi ni Wang Zhao, na ginagawa ang kanyang makakaya upang itago ang kaba na nagsisikap na sirain ang kanyang mga salita. Sige,
Ibalik natin ang takip bago umalis, sabi ni Ji. Lee. Nang iangat nila ang takip at ibalik ito sa kabaong, nagbago ang kanilang mga mukha. Nagsigaw si Shu Yanming ng buong lakas, at sumigaw siya, ang pagsipsip. Hindi ko mailabas ang aking mga kamay. Ako rin. OF*6. Sinubukan ni Zhong Sanxiao na hilahin ang kanyang kamay, ngunit hindi niya magawa. Lahat ay nakakaranas ng parehong malas na natagpuan ang kanilang mga kamay na natigil sa isang vacuum na nagmumula sa kabaong. Hindi nila mailabas ang kanilang mga kamay. Hawak ni Hansen ang takip tulad ng iba, nagpapanggap na nakakaranas siya ng parehong kapalaran. Sa totoo lang, ang pagsipsip na kumapit sa iba ay tila hindi nakakaapekto sa kanya. Ang kanyang mga kasamahan ay nag-iisip na ng masama tungkol sa kanya, kaya sinigurado niyang hindi niya ihahayag ang kanyang swerte. Kabanata 14:10. Lahat ay natakot, nasa bingit ng pagbagsak sa lubos na pagkataranta. Ginamit nila ang lahat ng kanilang lakas hanggat kaya nila upang palayain ang kanilang mga sarili mula sa kabaong, ngunit walang gumana. Talagang naipit sila. Para bang hindi lang hinihila ng kabaong ang kanilang mga katawan, kundi sinisipsip din nito ang kanilang lakas at kapangyarihan. Sa tuwing naglalabas sila ng ilang kapangyarihan habang sinusubukan nilang makatakas, para bang pinapakain nila ang kabaong. Pinanood ni Wang Zhao ang pagdurugo ng kanyang kapangyarihan, at hindi niya ito mapigilan. Tinawag ni Zhong Sanxiao ang isang espada na Geno Core upang basagin ang kabaong upang palayain siya. Ngunit nang ang kanyang talon ay tumama sa nakakatakot na sarcophagus, ang kapangyarihan at buhay ng kanyang sandata ay nagsimulang maubos. Nangyari rin ito sa mga Geno Core na tinawag ng iba. At nang maubos ang kanilang mga kapangyarihan, ang mga core ay hinayla mula sa kanilang mga kamay at dumikit sa tuktok ng kabaong. Para bang hinayla ang mga core palayo ng isang magnet. Lahat ay nagulat, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. At sa gitna ng kaguluhan na ito, ang mga simbolo at sulat na nagpaganda sa kabaong ay nagsimulang mag-ilaw ng isang nakakatakot na neon na kulay. Bakit hindi nasisipsip ang iyong kapangyarihan? Tanong ni Shu Yanming. Ang kanyang mga hinala tungkol kay Hansen ay hindi nabawasan, at ngayon, lalo lamang itong lumakas. Para kay Shu Yanming, ang katotohanang hindi naapektuhan si Hansen ay sapat na patunay na siya ay isang uri ng traidor. Nakarinig nito, lahat sila ay lumingon upang tingnan si Hansen na tila hindi naapektuhan. F*6. Alam kong may kakaiba sa kanya. Galit na galit si Zhong Sanxiao na iniisip na sinadyang ipinagkanulo sila ni Hansen kaya tinawag niya ang isang Geno Core at sinubukang atakihin siya. Binitawan ni Hansen ang kanyang pagkakahawak sa takip ng kabaong at ibinaba ang kanyang pagkukunwari. Mabilis siyang gumalaw upang umiwas sa pag-atake at nagmakaawa, sige, hindi ako naipit. Ngunit hindi naman parang sinubukan kong saktan ang sino man sa inyo. Ito ay kasing hindi inaasahan para sa akin gaya ng para sa inyo. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Nagmadaling umatras si Hansen ng ilang hakbang. Ang kanyang dating mga kasamahan ay may lahat ng hiyas na Geno Core, at kung ang iba ay susubukang atakihin siya, hindi gusto ni Hansen na mapalibutan. Alam kong dapat na pinatay na natin siya ng may pagkakataon, sabi ni Shu Yanming. Ang iyong katawan. Biglang sigaw ni matandang Kiyo. Pagkatapos, lahat ng miyembro ng partido ay nagsimulang magkatinginan ng may takot. Lahat sila ay tumatanda ng napakabilis. Ang buhok ni Shu Yanming ay naging puti, at ang kanyang balat ay nagsimulang magkaroon ng mga kulubat na parang napapanahong, magaspang na katad. Para siyang isang matandang lalaki. Pagkatapos ay sumigaw si Wang Zhao, Ji. Li, bakit hindi ka naapektuhan nito? Hindi lang si Wang Zhao ang nakapansin nito, at nang tumingin ang mga mahina na mata ng grupo, nakita rin nila na hindi siya naapektuhan. Ngumiti si Ji. Li at umatras ng isang hakbang, hinayaan ang kanyang mga daliri na umalis sa gilid ng takip ng kabaong. Hindi rin ako naipit, at hindi na ako tatanda. Alam mo ba kung bakit nangyayari ito? Tiyak na may magagawa ka para sa amin. Ang mukha ng lahat ay naging madilim na iniisip na nasa bingit na sila ng kamatayan. Ito ay isang kabaong na pag-aari ng Blood Legion. Ang Nine Life Cat ay nagpipigil ng kapangyarihan sa loob, ngayon na binuksan na natin ito, sinisip-sip nito ang lahat ng malapit na puwersa ng buhay upang gisingin ang natutulog sa loob, paliwanag ni G. Lee, na may nakakagambalang katahimikan at determinasyon. Ano, paano mo nalaman ang lahat ng ito? May paraan ba na maaari mo kaming iligtas? Nagmakaawa si matandang Kiyo. Matandang lalaki na si matandang Kiyo, kaya ganoon ang tawag sa kanya. Mas mabilis siyang nalante kaysa sa iba, at ang kanyang balat ay ngayon ay hindi na malayo sa nakastress na pagtulo ng balat ng puno. Nakatuon ang mga mata ng lahat kay G. Lee.
Alam nilang nagkaroon ng ibang tono ang kanyang pananalita, at naghihinala silang may isang belo na natanggal. Ngunit gayunpaman, kumapit sila sa kanilang nakaraang paningin sa lalaking kanilang sinamahan sa kanilang pagpasok. Umaasa silang desperado na alam niya kung paano sila ililigtas at kikilos ayon sa kakayahang gawin iyon. Maaari kitang iligtas, oo. Ngunit mawawala ang dahilan ko sa pagpunta rito, sabi ni G. Lee. Ikaw, pinlano mo na mangyari ito. Gusto mo kaming patayin. Ang takot na nag-ugat sa loob ni Wang Zhao ay naging galit at puot. Nagngangalit siya habang nagsasalita, nagdurusa dahil sa pagkakanulo na ito. Inaagaw ko ang dapat sa akin. Niligtas ko na kayong lahat minsan, o nakalimutan na ba ninyo? Sinabi ninyong handa kayong ibigay ang inyong mga buhay bilang kapalit, at ngayon ay dumating na ang oras para gawin iyon. Dapat walang problema, hindi ba? Ang tono ni G. Lee ay naging malamig at walang puso. Napakalungkot ng sitwasyon para kay Wang Zhao, at gaano man niya naisin na sumugod at magalit sa lalaking gumawa nito sa kanila, natagpuan niyang hindi niya magawa. Ang pagkalante at pagiging marupok ng matinding katandaan ay tumira sa kanyang mga buto, at ang pagpapanatiling tuwid ay nagiging isang mapaghamong gawain. Si Hansen, bagaman hindi siya mismo ang tinaksil, ay nagulat sa nangyayari. Hindi niya kailanman inaasahan na gagawin ni G. Lee ang ganitong bagay. Lahat ay naglagay ng kanilang tiwala kay G. Lee, at hindi sila nag-iwan ng lugar para sa pag-aalinlangan. Ang kanilang bulag, hindi nag-aalinlangang tiwala ay humantong sa kanila sa sitwasyong kanilang kinaroroonan, at sinumpa nila ang kanilang mga sarili dahil dito. Pagkatapos ay lumingon si G. Lee kay Hansen at sinabi, Little Han, saang bahagi ng Blood Legion ka nabibilang? Nagulat si Hansen sa tanong, at hindi siya sigurado kung paano niya masasagot ito. Alam ni Hansen na may dalawang paksayon sa loob ng Blood Legion. Ang isa ay binubuo ng mga tapat, tulad ni Nanlit Ian, ang iba ay itinuturing na traidor, tulad ng God's Retribution at Han Jingji. Hindi siya formal na nabibilang sa Blood Legion, kaya hindi siya sigurado kung makakapagbigay siya ng sagot. Dahil walang sagot na nagmula, tila hindi gaanong nag-isip si G. Lee tungkol sa kanyang katahimikan. Nagpatuloy siya sa pagsasabi, kailangan ko ng sagradong dugo upang gisingin ang kabaong, maaari kang tumulong ng kaunti. Pinutol ni G. Lee ang kanyang sariling kamay gamit ang kanyang mga kuko, at tumulo ang asul na dugo mula sa kanyang palad patungo sa takip ng kabaong. Ang asul na dugo ay halos kasing liwanag ng dugo ng God's Retribution. Ano ang iyong titulo sa loob ng Blood Legion? Tanong ni Hansen. Sumagot si G. Lee, muli, saang panig ka nabibilang? Hindi ba tinuruan kanila tungkol sa leader? Ikaw, ang leader. Tanong ni Hansen, na nanginginig ang boses. Lagi nang gustong malaman ni Hansen kung sino ang leader ng Blood Legion, ngunit sa kanyang maikling panahon sa kanlungang ito, dalawang posibleng kandidato ang nagpakilala sa kanilang sarili sa kanya. Naroon ang anino na tila nagpapahiwatig na siya ang leader, ngunit ngayon ay ipinahihiwatig ni G. Lee na siya mismo ang leader. Bakit may higit sa isang leader ngayon? Nagtaka si Hansen.